Zeki, hi sir, my OFW friend, he has savings 5 million but all in his bank. He is 50 and for good to Philippines next year. So, uuwi na sa Pilipinas, OFW, yung OFW friend ni Zeki. He has no investment and no business yet. What advice would you give him? Ang number one na advice na ibibigay ko is isipin niya kung anong gagawin niya pag uwi niya rito. Kailangan meron siyang plano. So, pag uwi mo rito, are you going to start a business? Are you just going to retire in the province and hindi ka na magtatrabaho? Kasi, kung hindi mo alam kung anong gagawin mo pag uwi mo sa Pilipinas, hindi mo masasabi kung enough na ba yung pera mo para gawin yung plano mo. So, it all starts with a plan. Ngayon, kapag may plano na siya, that's when you can think of ano ba yung dapat ginagawa ko ngayon? Ano ba yung investments ko na dapat sinisimulan ko na ngayon? Ano ba dapat yung pinag-aaralan ko na ngayon para ma-execute ko ng maayos yung plano ko pag uwi ko? Most OFWs na nagfo-for good sa Pilipinas, nagnenegosyo. Kung hindi man, I don't think this would be the 5 million would be enough to get a rental property na magiging sustainable para sa kanya yung income. So probably starting a business or franchising a business would be a better option if he wants to continuously have a good amount of income. So ngayon pa lang, mag-decide na siya kung anong franchise business yung itatayo niya at saan before siya mag-for good. Para pag uwi niya, hindi madi-disrupt yung income na yung cash flow niya, no? So I think those are the two advice or the two things that you can give your friend. Number one, ano bang plano mo pag uwi mo? And number two, depende doon sa sagot niya, you can give him advice on what he can do dun sa 5 million na ipon niya, which I'm very sure is kulang yan kung hindi na siya magtatrabaho or hindi na siya mag-create ng cash flow. May mga OFWs pala na pag nagfo-for good ay nagtatrabaho pa rin. As far as investing that 5 million in a paper asset, I will not really advise it because next year na siya uuwi. So short term, it might not be a good idea to put it in a mutual fund or in stocks. At the very least, time deposit, pwede niyang i-time deposit muna yung 5 million. But mas importante yung mag-decide siya kung ano yung gagawin niya pag uwi niya. And partly, ang naisip ko talaga magne-negosyo yan. Pag-aralan niya na ngayon kung ano yung negosyo na gagawin niya at maghanap na siya ng lugar kung saan, general area kung saan niya itatayo yung negosyo. Because a good business would really depend on the location. So, pag may nag-decide siya na, dito ko ilalagay sa town na to, dun siya makakaisip, makaka-discover ng magandang business na itayo dun. Tapos, tsaka siya maghahanap ng business franchise or gagawa ng business plan para itayo yung business na yon dun sa area na yon na immediately, pwede niya nang i-execute kahit na nasa abroad pa siya para pag uwi niya, it's already a running business and meron siyang cash flow na makukuha. So, sige, sabihin mo doon sa friend mo, magpa-consult sa akin. Anyway,